buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Alkalde San Calbayog, ginparigon ang suporta sa early childhood care and development. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga igin dumara kakulop Enero 14, 2026 ang kada bulan nga meeting sa Early Childhood Care and Development o ECCD sa Calbayog City Convention Center. Ini gintambungan sa 172 nga child development teachers nga nagrerepresenta sa tanan nga 157 nga barangay sa syudad. Nagsiserbi ang meeting nga importante nga higayon agud harampangan ang mga programa kakurian nga mga pitad nga nagtutuyo nga mas mapaupay pa ang pagataman ngan temprano nga edukasyon sa mga kabataan sa Calbayog. Samtang nag-atender liwat si Mayor Raymond Uy nga nagpahayag sa iya pagpasalamat sa dedikasyon sa mga child development teachers ngan utro nga ginpabugatan ang suporta sa gobyerno lokal sa mga programa nga nagpapakusog sa katungdanan sa mga bata. Sa kabugusan, ginhatagan doon sa meeting ang kaurusa nga responsibilidad sa syudad sa pagporma sa mas marig-on ngan klaro nga kabubuwason para sa masunod nga henerasyon sa Calbayog. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Suspect sa kaso nga murder, dakop sa Katbalogan, PNP. Pamatian tan detalye matikang kan Jamaica, Erbon. Radyo Pilipinas Report. Eksakto sa Enero 12, 2026, nadakop sa Katbalogan City Police Station ang usang wanted person sa Barangay Lagundi, Katbalogan City, San Gabi. Ang nadakop ginkikilala nga alias Teroy, 66 anyos, kasado, residente sa Barangay Lagundi, Katbalogan City. Sumala sa nakatindog nga warrant of arrest para sa murder waray girekomendar nga bael. Ang operasyon ginpanguluhan ni PLT COL Norman D. Ala, acting chief of police nga gingamit ang body-worn cameras. BWC sumala sa AM number 210608 CS. Ang suspect ginpapaybaro sa rason san iya pagdadakop ngan san iya konstitusyonal ngan kautod sumala sa Miranda Doctrine kaupod niya katungod sa Republic Act number 9745 o Anti-Torture Act. Kahuman sa pagdakop, ang suspect gindara sa Katbalogan City Police Station para sa husto nga dokumentasyon ngan proseso. Ginpapadayon ang mga kinahanglanon nga paghakbang sa preparasyon nga sa iya turnover sa korte para sa masunod nga legal nga proseso. Para sa bagong Pilipinas, Jamaica Urban Work Immersion Students sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Senador Pangilinan, ginpapanawagan nga ipadayon na sa Senado ang mga balaod kontra sa political dynasty. Pamatian tan detalye matikang kan Leon, Kabanatan. Radyo Pilipinas Report. Senator Pangilinan ginpapanawagan nga ipadayon na san Senado ang mga balaod kontra sa political dynasty. Ginaghat ni Senador Kiko Pangilinan ang Senado nga dayon na magtikang sin pagdinig may tungod sa mga panukalang balaod kontra political dynasty kaya ginpresenta san era kapulungan. Gimpayag san Senador nga halos aabot na sinupat ka dekada tigan san pagpasa sang konstitusyon pero hasta yana waray pagyap klaro nga balaod nga nagpapatuman san mando sini ngay pagbawal ang mga political dynasty. Sumala kan Pangilinan, ginupod na ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
an anti-political dynasty bill sa mga prioridad nga panukalang balaod san iya administrasyon. Ihalot gimpayag nga klaro sa mga datos sa nagkalain-lain nga pag-aram nga kundi pinakakusog ang mga political dynasty didto giya pinakailarom ang kakurian. Tungod sini, sumala sa iya, waray na rason o palusot para sa padayon nga pag-atras o paglangan sa pagpasa sa balaod. Labot kang pangilinan, may dapa iba nga mga senador nga nagain liwat sim panukalang balaod kontra political dynasty. Sira amo ang Senate President pro tempore Ping Lacson, Senate Deputy Majority Leaders GV Ejercito ngan Risa Hontiveros, Senador Bam Aquino ngan Senador Ruben Padilla. Para sa Bagong Pilipinas, Leon Rio Banilla Cabanatan, Work Immersion Student sang Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan sa katapusan nga balita, DOTR magpapatuman accessible travel policy guidelines sa mga operasyon sa tren. Pamatian tan detalye matikang Kandayana Jane Manikane. Radyo Pilipinas. Report. DOTR magpapatuman sa accessible travel policy guidelines sa mga operasyon sa tren. Magpapatuman ng Department of Transportation sa accessible travel policy guidelines didasan mga railway operations sa nasud. Sumalakan DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagpapatuman sa nasabi nga panurundon indahon may bubulig nga to sa mga senior citizens, mga burod ng person with disabilities o PWD para sa iratalwas nga pagbiyahe. Sa ilarom sa Department Order No. 2025-024, ginkikinahanglan sa railway operators nga magkamay-ara sa staff training sa disability awareness ng gender sensitivity, wheelchair boarding assistance, designated help points, accessible information formats, kaupod and audio and visual announcements, and clear feedback channels, and regular accessibility audits. Gagamiton liwatan ATP guidelines didasan ginaayos nga North-South Commuter Railway ng Metro Manila Subway Project. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Jane Manikani, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Juan Trabajo, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong